Part 2. Please, ang overthinker mo. Irap ni Chloe. Hindi mag-e-effort ang mga lalaki na mag-text ng ganyang ka-cryptic para lang mang-reject. Kung gusto kanyang i-friendzone, ginawa niya na, yon via dry messenger reply, gamit lang ang thumbs up emoji. Pero ito, may effort to, sis. Lumusot pa siya sa radar ng kuya mo. May ibig sabihin, yan. May punto siya ron. Sa Gen Z dating lexicon, ang effort ay isang rare currency. Kung ang isang lalaki ay aktibong umiiwas sa kuya mo para lang makuha ang atensyon mo, napakalaking sign yon. Ang natitirang mga araw ng linggong iyon ay dumaan na parang blur ng mga quiz, project deadlines, at intense outfit planning. Tuwing pumupunta si Brian sa bahay para mag-aral kasama si Jerome, tuluyan ko siyang iniiwasan. Nagtatago ako sa kwarto ko na parang isang literal na goblin. Nagpapanggap na subsob sa mga college applications ko. Noong Huwebes ng gabi, bago ang mismong araw ng fair, nasa ibaba ako para kumuha ng isang basong tubig nang biglang bumukas ang pinto. Si Brian pala, paalis na pagkatapos ng isang brutal na group project session. Nagkatagpo ang mga mata namin sa madilim na hallway. At ayun na naman, nag-drum solo na naman ang puso ko. Hey, mahina niyang sabi, huminto sa paglalakad. Mukha siyang pagod na pagod, magulo ang buhok, at nakasukbit ng tamad ang backpack sa isang balikat niya. Hey, sagot ko naman, hawak ng mahigpit ang baso ko na parang shield. Iniiwasan mo ako ngayong linggo, direkta niyang pahayag, sabay hakbang papalapit. Wala na ang mapaglarong asaran namin, napalitan ng isang intense at seryosong aura na biglang nagpahirap sa paghina ko. Naging busy lang. Sa school, pagsisinungaling ko, nakatingin lang sa fuzzy socks ko. Nagpakawala si Brian ng isang mahinang tawa, sabay pasok ng kamay sa bulsa niya. Right, school. Well, huwag mong kakalimutan bukas ng 6 p.m. ends. Ayaw ko nang ini-Indian ako. Bago pa man ako makasagot, tumalikod na siya at lumabas sa kadiliman ng gabi. Iniwan na naman akong natutunaw sa hallway. Dumating ang Biyernes. Sobrang buhay na buhay ang campus. May malalakas na musika, makukulay na banners, at dambuhalang dagsa ng tao. Nakapwesto ako sa jail booth, suot ang isang black baby tee at cargo pants. Na-approve naman ni Chloe ang outfit, tinawag niyang baddie pero low-key. Ang trabaho ko ay magsulat ng mga warrant at iabot sa mga estudyanteng umaaktong pulis. Habang papalapit ang orasan sa 6 p.m., ang anxiety ko ay umabot na sa sukdulan. 5:50 sign, 5:58, 5:59. Eksaktong 6 p.m., biglang nahawi ang karamihan sa crowd. Naglalakad sa gitna ng neon lights ng fairgrounds si Brian. Pero hindi siya nag-iisa. Kasabay niyang naglalakad, tumatawa at nakahawak sa braso niya. Ang isang napakagandang babae na suot ang isang college university varsity jacket. Ang puso ko, hindi lang basta nahulog. Literal na nadurog ito into microscopic dust particles, mga te. Tumingin si Brian sa direksyon ko. Nasalubong ang mga mata ko sa pagitan ng mga rehas ng fake jail booth namin at ngumiti. Habang dire-diretsyong naglalakad patungo sa akin, kasama ang babaeng mahigpit pa ring nakakapit sa tabi niya. End of chapter 3. Wait, hold on. Sino yon? Ang script na nasa utak ko ay isang romantic confession, hindi isang literal na heartbreak anthem. Nagdala ba talaga si Brian ng totoong girlfriend sa school fair ko? I-hit mo na ang follow button ngayon din, dahil sa chapter 4, ibubunyag na natin ang absolute truth sa likod ng malalang plot twist na to. Huwag niyo tong mamimiss, besties. Follow Story Corner for more narrated romance stories. New chapters every day.